Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa Eden Bernales ng Batch today, ito ang aking daily devotion. At ngayong araw, pag-uusapan natin ay loving your family and environment, Samson. At ang ating Bible verse ay sa Judges chapter 13, verse 1 to 5. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. Ito ay sa Judges chapter 13, verse 5. Sa Judges chapter 13 mga kapatid, nagsimula ang kwento ng kapanganakan ni Samson, isa sa mga pinakilalang hukom ng Israel. Sa panahon ngayon ay muling nahulog sa kasalanan ng Israel kung sila ay napasailalim sa kapangyarihan ng mga Philistines sa loob ng 40 taon. Sa gitna ng kahirapan ng bansa ay nagpadala ang Diyos ng isang mensahe sa pamilya ni Samson. Sabi ng anghel ng Panginoon sa kanyang ina na magkakaroon siya ng anak na lalaki na magiging Nazarite, isang tao nakatalaga sa Diyos mula pa sa kapanganakan. Ang ibig sabihin nito ay may mga espesyal na tuntunin na kailangan niyang sundin. Hindi siya pwedeng uminom ng alak at hindi pwedeng gupitin ng kanyang buhok. Ang mga panununtang ito ay simbolo ng kanyang buhay ay nakalaan para sa layunin ng Diyos. Unang-una mga kapatid, God often begins His work through families. Ang kwento ni Samson mga kapatid ay nagsimula hindi sa battlefield kundi sa isang pamilya. Ang tawag ng Diyos ay unang binigay sa kanyang mga magulang. Pinakita nito ng pamilya ay mahalagang lugar kung saan nagsisimula ang mga plano ng Diyos. Ang mga magulang, kapatid at tahanan ay may malaking papel sa paghubog ng pananampalataya at karakter ng isang tao. Pag isang pamilya ay natutong magmahal sa Diyos at sumunod sa Kanya, nagiging lugar ito kung saan haring lumago ang mga taong gagamitin ng Diyos. Pangalawa, our environment influences our spiritual life. Ang Nazarite vow ni Samson ay hindi lang personal na panuntunan, ito ay paraan upang maprotektahan siya mula sa impluensya ng paligid. Sa panahon ng Israel ng mga kapatid, maraming tukso at maling gawaan sa paligid nila. Ang mga alituntunin ng Diyos ay parang hangganan na tumutulong upang manatiling malinis sa kanilang buhay. Ganito rin sa atin mga kapatid, ang environment natin, ang mga kaibigan, kultura at mga bagay na pinapanood o ginagawa natin ay mga may malaking epekto sa ating spiritual life. Kapag pinili natin ang environment na nagpapalit sa atin ng Diyos, mas nagiging madali ang manatiling tapat sa Kanya. Pangatlo mga kapatid, God gives purpose before we even realize it. Bago pa man panganak si Samson, ay mayroon ng layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Pinapakita nito ng bawat buhay ay may halaga at direksyon sa plano ng Diyos. Minsan hindi tulad ng nakikita natin kung bakit tayo narito, kung ano ang ating role. Pero ang Diyos ay may mas malaking larawan na makita natin. Ang mahalaga ay matutunan natin magtiwala sa Kanya habang tayo ay lumalaki at natututo. Ang kwento ng kapanganakan ni Samson mga kapatid, nagpapalala ng Diyos ay gumagawa ng kanyang plano sa pamamagitan ng pamilya, kapaligiran, mga taong handang sumunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ako muli sa Edna Benes ng Batch. Maraming salamat sa panonood.